Ano yung ginagamit natin for outdoors? Ano nga ba yung dapat na preparasyon natin sa outdoor ng pagpipintura natin? Dito, kung napansin niyo, may pula dito sa may part na to. So nasa exterior na ho kami. Usually ang exterior nakaka-experience yan nung pagkrakrak ng mga walls natin. Bakit nga ba? Nagtanong kasi yung karamihan, kailangan pa ba natin i-waterproof yung wall natin? Minsan kasi yun po yung isang bagay din kung bakit nagiging mahina yung kapit ng pintura. Yung bigat ng pintura na yan hindi na kayang buhatin ng waterproofing. Kasi cementitious siya, so ibig sabihin nandun na ho yung bigat ng ating waterproof. May mga crack yan, ang pagkakaalam ng karamihan, ito ay may kapak. Hindi po. May mga portion talaga na akala mo ay may kapak pero wala pala. Bagong vlog tayo, part 2. At tayo magbabahagi naman tungkol sa ating pagpipintura. So gusto kong i-share ito para magkaroon ng idea yung mga, sabihin na natin, mga nag-uumpisa, lalo na kung nag-DIY ka o kaya naman gusto mong matuto patungkol sa pagpipintura ng mga tahanan natin. So nabanggit ko yung mga previous videos natin kung saan, kung paano at kung kailan pwedeng magmasilya, kung ano yung masilya na ginagamit natin. Ngayon naman, ano yung ginagamit natin for outdoors? Ano nga ba yung dapat na preparasyon natin sa outdoor ng pagpipintura natin? Kung napanood nyo yung sa may indoor natin, nabanggit ko rin sa inyo kung paano na yung paraan natin. So marami na ako nabanggit doon. So sa ngayon naman, dahil dito nabanggit ko rin kung ano yung materyales nun, ganun din naman yung babanggitin ko ngayon. Pero eto, ibabahagi ko ang isang bagay na hindi ko nabanggit sa mga videos na yon. Dito, kung napansin niyo, may pula dito sa may part na to. So nasa exterior na ho kami. Usually ang exterior nakaka-experience yan nung pagkrakrak ng mga walls natin. Bakit nga ba? Dahil nakakapag-absorb po yan ng init o kaya naman mainit na portion na laging nandyan kasi nakalabas siya, exterior nga po siya. So nagtanong kasi yung karamihan, kailangan pa ba natin i-waterproof yung wall natin kung tayo ay magpipintura sa labas na exterior wall? Opo, kailangan, pero mamimili lang tayo kung saan portion. Kasi nga may paraan naman ho tayo at may materials naman ho tayo na kahit hindi ka gagamit ng pang waterproofing o kaya naman cementitious na klase ng mga waterproof kagaya nung flexiband na kung saan hinahaluan ng semento. So minsan kasi yun po yung isang bagay din kung bakit nagiging mahina yung kapit ng pintura. Kasi sabi nila, lagyan mo muna ng waterproofing yan tapos masilyahin natin. Ang nangyayari ho niyan, ang kapit natin ay yung waterproofing, na kung saan yun din yung nagiging reason kung bakit natutuklap yung wall natin. Alam yan ng karamihan at alam yan ng mga naka-experience na ng mga renovation o kaya naman pinapa-retouch o kaya pinapa-repair dahil nilagyan ng waterproofing tapos nagmasilya tapos nagpintura. Yung bigat ng pintura na yan hindi na kayang buhatin ng waterproofing kasi cementitious siya, so ibig sabihin nandun na ho yung bigat ng ating waterproof. Okay? Lalo na kapag mas marami yung semento tapos malapot pa. So yun po yung mga practices na usually nangyayari na hindi natin ginagawa. Bakit? Dahil may mga materyales akong ginagamit para dito. Hindi na ako kailangan mag-waterproof na kung saan kailangan diretsuhin mo na lang sa primer, sa masilya at saka sa pintura. So yun na lang po yung mga ginagamit ko at saka ginagawa ko. Kasi usually kapag kalabas kasi, lalo lang kapag ka firewall, sabi nila yes, lalagyan ng waterproofing, pero meron ako mga ginagamit na pang waterproof na dapat gamitin din natin. Pero para sa akin, huwag ka nang gumamit ng mga ganong klase ng waterproof kung meron namang mga pintura na naangkop para sa labas. Kasi kagaya nito, sa open area kami o kaya naman itong building na ginagawa natin maluwang na tapos open pa. Ibig sabihin yung hangin na nanggagaling dyan, kagaya yan, yung dilim nung ulan na yan ipupunta dito, sigurado yan. So ibig sabihin tatama lahat yan. Ang possibility na mangyayari ho niyan at kailangan mong paghandaan dapat naka waterproof at safe na safe yung ating mga wall. So eto, kahit hindi naka waterproof yung wall natin,
meron tayong mga materials na ginagamit. Kagaya nung Acritex primer, kagaya na ito. So hindi pa namin minamasilyan dyan sa part na yan kasi hindi pa nag-grinder eh. So yung nag-grind na part, ito yung aming minamasilyahan ngayon. So kung napansin niyo, yung ginamit namin dito na pintura ay yung ating Acritex primer. Solvent base. Nabanggit ko rin yan sa mga previous videos natin. Bakit nga ba solvent base? Ang solvent base po kasi kahit na anong weather po yan, mapaulan, mapaaraw, ay makapit pa rin ho siya. Kahit na may pintura na ho yan, o kaya naman dati nang may pintura, renovation, o kaya naman basal, kahit hindi mo nalagyan ng yung ating lason, no? Masonry neutralizer, eh pwede po yan. Yan ang kagandahan ng solvent base. Kahit na hindi mo nalagyan ng ating tinatawag na waterproofing, kung meron kang solvent base, tapos ang timplahan mo talagang malapot, ayos na ayos yun. So ibig sabihin, depende lang ho yan sa materyales. Nabanggit ko rin kanina, kasi nga kung napansin niyo, merong mga cracks dito sa may part na to. So yung crack kasi na yan, depende ho yan kung anong naging kalabasan o kaya ano yung reason nya. Usually kasi ang nagiging reason ng mga crack natin yung timpla ng semento o kaya naman timpla ng yung buhangin o kaya tubig sa pagpapalitada. At meron din naman kadahilanan na kung saan pag yung bagong palitada, direct heat siya o kaya naman direct yung liwanag o kaya init ng ating araw, si haring araw, nagkakaroon ng mga cracking. At usually ang crack kasi lumalabas yan lalo na kapag napahiran ng Acritex primer. Pansinin nyo to, itong part na to napahiran ng Acritex primer, itong part na to hindi pa, walang ganong crack dyan, dito meron. So yun po kabisa yung ginagamit natin. And pagkatapos natin malagyan ng ating mga ating solvent base na pintura o kaya primer na yan, ang ginagamit ko na dyan para sa mga crack na to, pag ganito minimal lang yan, hindi ho siya nakakatakot kasi hindi naman siya kapak. Kasi usually kapag may mga crack yan, ang pagkakaalam ng karamihan, ito ay may kapak. Hindi po, may mga portion talaga na akala mo ay may kapak pero wala pala, no? Medyo maingay, oh. Nagre-repair. So patalastas muna tayo. So kung napansin niyo, yung crack na yan, hindi po yan kapak. So parte lang ho talaga ng mixture ng pintura. Mali, mixture ng pagpapalitada natin o kaya naman na-expose ho talaga sa mainit na tiyempo o kaya panahon. Pero kung sakali po na ang wall ninyo, lalo na kapag exterior ho talaga yan, talagang mainit talaga, ay magkakaroon talaga ng crack. Kung saan usually ang ginagawa na namin, nilalagyan namin ng A&B. Yan. So kahit hindi mo lagyan ng waterproofing yan, kahit A&B lang po yung gagamitin natin, sapat na po yan. Pwede ka rin gumamit ng Acritex cast, kung saan yun po yung usually na ginagamit namin kapag mga box type naman na bahay. Pero kung may mga canopy naman ho yan, kayang-kaya na ho kahit ng mga water base o kaya naman, basta wag lang hinahaluan ng tubig. Ang ibig ko sabihin ng water base, pwedeng hugasan ng tubig, no? So meron kasi tayo solvent base, dapat ang pinanghuhugas mo dyan, reducer na. Meron na tayo oil base na kung saan ginagamit mo naman dyan ay thinner na o kaya naman paint thinner. So magkakaiba yon, basta oil, water at saka mga solvent. So magkakaiba yon, acrylic, basta magkakaiba. Okay? So ibig sabihin, ang ginagamit namin dito, kapag may mga canopy naman ho na ganito, huwag ka mag-alinlangan na gumamit ng water base o kaya naman ready mix. Basta ready mix, huwag kang gagamit naman ng hinahaluan, powder na hinahaluan ng tubig, kung saan hindi ko talaga nire-require, lalo na pag outdoor. So lahat ng mga yon pwede nating maging basehan para to make sure na mas maging maayos. Kagaya na ito, yung hinahalo ng tropa. Yan. So yan po yung ready mix na binabanggit ko o kaya naman so masonry putty na usually ginagamit ko indoor o kaya or exterior o kaya interior. So yan po yung gamit namin, mapa-indoor man o kaya interior. Bakit? Sabi mo kanina pang waterproof at sabi mo kanina solvent base.
Ang solvent base, nagiging base ko na lang ho siya. At nagiging top coat ko na rin ho siya. So yun po yung nagiging sikreto natin. Sabi ko kanina, pwede ka rin nung gumamit nun na kahit na walang waterproofing. Kasi usually, nagiging practice kasi natin, kapag ka nagpalitada o ay kapag ka nagmasilya tayo sa labas, lalo na kapag ka ito ay exposed talaga, waterproof tapos minamasilya. Hindi. Tested ko na ho yan. Kung saan mismong yung waterproofing pa nagiging dahilan kung bakit natutuklap yung pintura. Kasi nga, ang kapit ng waterproofing, lalo na kapag ka mabigat na ho yan, bumibigay. Nakala mo, parang luha na bumibigay dahil yung tubig na nandun o kaya naman yung tubig na pumasok dun sa loob ng waterproofing, yun pa yung nagiging dahilan para matuklap yung buong pintura, no? So marami naka-experience niyan pero hindi ko babanggitin kung bakit nga ba. Kasi nga respeto ko na rin mo sa mga fabricator gumagamit ng mga materials na to na kung saan syempre marami tayong masasagasaan at ayaw ko naman pong mangyari yun. Lalo na nandito tayo sa social media, ang magiging parte na lang ho dito, ibabahagi ko na lang po kung ano po yung ginagamit namin. Kung ayaw nyo pong gamitin, okay lang din naman po. Pero kung gusto nyo panindigan kung ano yung ginagamit nyo, okay lang din naman po. Basta para sa akin, kung ang habol natin ay mas maayos na trabaho, gawin mo ng tama yung trabaho, gamitan mo ng materialis na tama, magiging okay ang lahat. Okay?